batang ito ay palaging hiwalay sa ibang mga bata na kaedad niya. Maghapon ay tanging ang isang kakaibang gawain lamang ang kanyang kinahihiligan, at yun ay ang pagbubukas at pagsusuri sa lahat ng bagay na kanyang nakikita. Ang kakaibang gawin na ito ng bata ang naging dahilan upang katakutan siya ng mga bata at matatanda sa paligid. Gayunpaman, may isa pa ring tao na palaging nagmamahal at nagtitiwala sa kanya. Ito ay ang kanyang ina. Pinayuhan ng teacher ang ina ni Sewon na dalhin siya sa isang espesyalista sa pag-iisip. Sumunod sa payo ng teacher, dinala ng ina ang anak sa isang espesyal na sentro ng gamutan. Bagaman napakatalino ni Sewon, halos wala siyang kakayahan sa pakikisalamuha sa lipunan. Napagpasyahan ng manggagamot na may autism si Sewon. Upang gamutin ang karamdaman na ito, kailangang magbayad ng 1 milyong won kada buwan ang kanyang ina. Ito ay napakalaking halaga na hindi kayang tustusan ng kanilang pamilya. Dahil dito, malungkot na binalik na lamang ng ina ang anak sa kanilang tahanan. Sa sandaling yun, biglang sumulpot ang isang truck at mabilis na sumalpok sa kanya. Nakita ni Sewon nang walang anumang reaksyon ang kanyang inang nakahandusay sa dugo. Pagkaraan agad noon, nawalan siya ng malay. Ang kaso ni Sewon ay dinala sa isang kilalang propesor sa larangan ng neurologiya. Bagaman nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang ina, wala siyang ipinakitang damdamin. Naging interesado ang propesor sa natatanging estruktura ng utak ng bata. Ang pagitan ng hippocampus at amygdala ay masyadong malayo. Dahil dito ay napakahusay ng alaala ni Sewon, subalit hindi niya kayang ipahayag ang kanyang damdamin. Personal siyang binisita ng propesor. Nais nitong marinig mula sa bata ang kwento ng aksidente. Naalala ni Sewon ang sasakyang nakabangga sa kanyang ina. Naaalala pa niya maging ang numero sa plaka at ang suot ng tsuper, kahit saglit lamang niya itong nakita. Bago pumanaw ang kanyang ina, narinig pa niya ang huling pagbanggit nito ng kanyang pangalan. Namangha ang lahat ng nakarinig sa pambihirang alaala ng bata. Kasabay nito, bahagya rin silang nakaramdam ng takot. Ninais ng propesor na mas pag-aralan pa ang utak ni Sewon, kaya't isinailalim siya sa maraming eksperimento. Mabilis lumipas ang panahon. Si Sewon ay isa ng kilalang siyentipiko na nakatuon sa pananaliksik tungkol sa sistemang nerbiyos at utak ng tao. Ang paksa ng kanyang pananaliksik sa pagkakataong ito ay ang pagsabay ng mga alon ng utak. Naniniwala siya na kung mas abay ang alon ng utak ng dalawang tao, maaari nilang makita ang alaala at iniisip ng isa't isa. Layunin nito na makatulong sa mga pasyenteng may suliranin sa utak. Subalit hinaranggan ng maraming pagtutol mula sa mga eksperto ang kanyang pananaliksik. Ang pagbasa ng iniisip at alaala ng ibang tao ay maaaring magkaroon ng di inaasahang masamang bunga. Alam din ito ni Sewon. Kaya kailangan pa niya ng mas mahabang panahon upang patunayan na mabuti ang kanyang eksperimento. Pagkatapos ng kanyang talumpati, mag-isa siyang tumayo sa isang salo-salo. Lumapit sa kanya ang isang batang mamamahayag para sa isang panayam. Nais malaman ng mamamahayag ang kanyang personal na dahilan sa likod ng pananaliksik. Ngunit tumanggi si Sewon na magbahagi. Para sa kanya, ang pananaliksik ang tanging kaligayahan. Sa katunayan, bago dumating sa panayam, nalaman na ng mamamahayag ang hinggil sa pamilya ni Sewon. Alam niyang namatay ang ina nito sa isang aksidente at kamakailan ay nasangkot din sa malungkot na pangyayari ang asawa at anak nito. Hindi na nais ni Sewon na ipagpatuloy ang pag-uusap, kaya siya ay umalis na lamang. Sa halip na umuwi, tumuloy siya sa silid pananaliksik upang magtrabaho. 2 daga, isang itim at isang puti, ang kanyang mga paksa sa eksperimento. Sinimulan ni Sewon ang pagsasabay ng mga alaala ng 2 daga. Gayunman, nabigo ang eksperimento at parehong namatay ang mga daga. Malungkot niyang isinaysay ang resulta sa isang tape recorder. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa opisina. Nais siyang yayain ng mga kasamahan sa hapunan ngunit malamig niya itong tinanggihan. Inisip ng lahat na isa siyang kakaibang taong walang anumang damdamin. Bawat araw matapos ang trabaho, nagugustuhan ni Sewon na kumain mag-isa sa isang restaurant na Hapones. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis sumiklab ang kulog at kidlat na nagliwanag sa malaking bahay. Malungkot na minasdan ni Sewon ang kanyang silid at muling inalala ang mga panahong masaya pa ang kanilang tahanan. Bagaman hindi niya kayang ipahayag ang damdamin, iniisip pa rin niya na namumuhay siya na parang normal na tao. Subalit isang pangyayari ang nagbago ng lahat. Ang pasang kanilang inaalagaan ay nakabasag ng kanyang gantimpala. Malamig niyang sinabi sa asawa na itapo na ang pusa. Ngunit pinigilan siya ng asawa at ipinaalala na ang pusa lamang ang tanging kaibigan ng kanilang anak. Lumabas na ang anak ni Sewon ay may kaparehong kondisyon sa kanya, nasa autism spectrum din ito. Ito ang dahilan kung bakit sila palaging nagtatalo ng kanyang asawa. Nais ng asawa na umunlad ang anak na parang ibang bata.
Nais naman ni Sewon na maranasan ng anak ang parehong kabataan na naranasan niya. Hanggang sa dumating ang di inaasahan. Namatay ang anak sa isang sunog. Lubos itong ikinagalit at ikinapaawa ng kanyang asawa. Hindi niya matanggap na wala na ang anak. Naging sanhi ito upang mabahala si Sewon. Nais niyang tanggapin ng asawa ang katotohanang wala na ang kanilang anak magpakailanman matapos ang sunog. Ang kanyang malamig na mga salita ay labis na nakasakit sa damdamin ng asawa. Sa huli, ang bagay na pinakaayaw niyang mangyari ang siyang naganap. Naisagawa ng asawa ang isang padalos-dalos na bagay at hindi niya nailigtas ang natatangi niyang pamilya. Upang malimutan ang katotohanan, ibinuhos ni Sewon ang sarili sa mga eksperimento. Maingat niyang sinuri ang bawat alo ng utak ng dalawang daga. Nang malapit na niyang patayin ang makina, isang malakas na signal ng koneksyon ang naipadala. Nagsabay ang galaw ng utak ng dalawang daga. Ipinakulong ni Sewon si Itim sa isang maze. Kahit ito ang unang beses niya roon, mabilis na nahanap ni Itim ang pinakamaikling daan palabas. Itinuro na noon ni Sewon kay Puti ang daang ito. Masayang naitala ni Sewon ang resulta. Upang mapabilis ang eksperimento, humingi siya sa mga nakakataas ng isang bagong patay na katawan. Ngunit tumanggi ang mga nakakataas. Sa palagay nila, masyadong mapanganib ang ginagawa niya at hindi siya maaaring gawing test subject. Gayunpaman, buo ang kanyang pasya. Kaya't lumapit siya sa kanyang malapit na katulong upang maghanap ng bago at dekalidad na sample ng katawan. Kapag naging matagumpay ang eksperimento, maaari na niyang ilapat ito sa tao. Tinangka siyang pigilan ng katulong dahil mapanganib ito, ngunit tinanggi niyang tumulong. Sa harap ng taos-pusong pagtingin ni Sewon, pumayag din ang katulong na tumulong. Kinagabihan, palihim silang pareho na pumunta sa morgue. Nahuli si Sewon ng gwardya habang may dalang mga kagamitan. Mabuti na lamang at nakialam ang katulong at natulungan siyang makapasok. Mabilis silang nagsimulang magtrabaho. Itinulak ng katulong ang bagong katawan sa loob, habang inihahanda ni Sewon ang mga makina. Kinailangan ng bawat galaw ang sukdulang presisyon. Matapos may handa ang lahat, ikinabat ni Sewon ang aparato sa kanyang ulo. Kinabahan ang katulong nang simulan ng makina. Unti-unting nakatulog si Sewon. Isang kakaibang tanawin ang lumitaw sa kanyang harapan, bumubuhos ang ulan, maraming puno sa paligid, at biglang may batong tumama ng sunod-sunod sa kanyang mukha. Damyugo siya, at bumagsak ang tibok ng puso niya sa zero. Sa takot, agad na nagsagawa ng CPR ang katulong, at sa kabutihang palad, nagising si Sewon. Sinubukan niyang kumalma at tiningnan ang bangkay sa tabi niya. Nararanasan niya lang ang nadama ng patay bago ito namatay. Natapos ang eksperimento. Pauwi, iniisip niya pa rin ang nakita niya. Pagdating sa bahay, nabigla siyang makakita ng estranghero sa harap ng pinto. Nagpakilala ito bilang si Detective Kang Mo. Tinanong siya kung kilala niya si Yuki, ngunit ngayon lang niya narinig ang pangalang yun. Nang paalis na si Sewon, sinabi ng detective na gusto niyang pag-usapan ang kanyang asawa, na si Yuki raw ang nagpaimbestiga sa kanya. Naiinis si Sewon at pinapaalis ang detective. Pagkatapos nito, nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo at pagkahilo. Sumilay sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang ina at imahe ng isang mamamatay tao. Maya-maya, dumating ang 2 tauhan mula sa istasyon ng pulis upang mag-imbestiga tungkol sa kanyang asawa. Tinanong siya ng babaeng imbestigador kung kilala niya si Yuki, at ipinaalam na ito ay malapit sa kanyang asawa. Natagpuan ang bangkay ni Yuki kahapon, at pinaghihinalaan ngayon si Sewon. Dahil gusto niyang malaman ang totoo, pumunta siya sa morgue at hinanap ang locker kung saan naroon ang katawan ni Yuki. Ikinonekta niya ang kanyang utak at unti-unting pumasok sa mga alaala ni Yuki. Nakita niya ang masayang pamilya nito, hanggang sa isang estranghero ang umatake at pumatay dito. Pagbalik sa research room, itinala niya ang resulta ngunit hindi niya pa rin matandaan ang mga detalye. Matapos magtrabaho, nagyaya siyang kumain ng lahat, bagay na ikinagulat ng lahat. Sa istasyon ng pulis, iniimbestigahan pa rin siya ng babaeng imbestigador. May hinala itong pinatay ni Sewon si Yuki sa selos. Sa opisina, napansin niyang may mga pagbabago sa kanya, mula sa pagiging kaliwete hanggang sa pagkagusto sa kape. Isinulat niya ito at ikinabigla ng mga kasamahan. Biglang namatay ang ilaw at may nakita siyang anino. Pag-uwi, sumulpot pa rin ang mga kakaibang imahe, isang mukhang duguan, isang nakaupo sa likod ng sasakyan, mga ipis sa katawan, isang halimaw, at isang batang babae na nagsabi, "Buhay pa ang anak mo." Pag-uwi niya, bumaba siya sa basement kung saan sinusubukan niyang gamutin ang kanyang asawa. Nagpasya siyang magsabay ng brainwaves nila upang malaman ang totoo. Bumalik siya sa alaala ng masayang panahon kasama ang asawa at anak, hanggang sa makita niyang tumatakbo palabas ang kanyang anak.
Tinawag niya ang kanyang asawa ngunit pinigilan siya nito, sinisisi siya sa hindi pakikinig. Ngunit sumigaw siya nang makita ulit ang kanyang anak na tumatakbo sa labas. Narinig lamang ni Sewon ang malamig na tugon ng kanyang asawa na mas magiging ligtas ang sanggol kung lalayo ito sa kanya. Nabigla siya nang makita ang kanyang asawa na dumanas ng matinding seizure. Unti-unting lumubog ang asawa niya sa dagat ng dugo, at naiwan siyang mag-isa sa pulang silid. Biglang lumitaw muli ang asawa niya mula sa dugo. Mukhang umiiyak ito at may itinatagong pagmamakaawa. Maingat niyang nilapitan at tinanong, at sa matinding sakit, nakiusap ito na hanapin ang kanilang anak. Nagising si Sewon nang bigla, at nakita ang kanyang asawa na patuloy na nangingisay sa tabi niya. Agad niyang pinatay ang synchronization machine, saka tinurukan ng pampakalma ang kanyang asawa. Dahil dito, unti-unting bumuti ang lagay ng asawa niya. Sinimulan niyang itala ang kinalabasan ng huling synchronization, na access niya ang pinakamalalim na alaala ng kanyang asawa. Ipinakita nito ang kalagayan ng kanyang kaisipan. Ngunit dahil ito'y brainwaves ng taong buhay, hindi matatag ang koneksyon. Mapanganib din para sa buhay, kaya't nagpasya siyang hindi na uulitin ang eksperimento sa buhay na tao. Nangako siya sa kanyang asawa na hahanapin niya ang kanilang anak sa ibang paraan. Isang bagong araw ang sumapit. Ginising siya ng telepono. Nagpasya siyang manatili sa bahay upang alagaan ang asawa. Dumating ang babaeng investigador upang alamin ang tungkol sa asawa ni Sewon. Ngunit ayaw niyang ibunyag ang bagay tungkol sa pamilya. Ipinahayag ng babaeng investigador ang hinala na alam ni Sewon ang relasyon ng asawa nito sa ibang lalaki, at nagiganti siya. Alam ni Sewon na kahit magpaliwanag siya, mananatili pa rin ang suspisyon. Kaya't dinala ang mga pulis sa basement, kung saan nakita ng investigador na maayos na inaalagaan ang asawa niya. Gayunman, hindi pa rin naalis ang kanyang pangalan sa listahan ng pinaghihinalaan. Pagkaalis ng babaeng investigador, hinanap niya ang business card ng abogado. Pagbaba niya, nakita niya ang anino ng batang tumatakbo. Sinundan niya ito at nakilala bilang munting batang babae na humahabol sa pusa. Agad siyang tumakbo palabas ng bakuran. Ngunit biglang sumulpot ang isang ilusyon, alaala ng kanyang asawa. Nakita niya ang batang babae na kasama si Yuki, ito ang anak ni Yuki. Isinulat kaagad ni Sewon ang natuklasan. Nais niyang mahanap ang batang babae upang matuntun ang kanyang anak. Kinagabihan, nakipagtagpo siya kay Kanmo upang mag-usap. Tinanong niya kung bakit iniimbestiga siya ni Yuki. Natawa si Kanmo nang malaman na patay na ang kanyang kliyente at tinanong kung siya ang pumatay dito. Mariin niyang itinanggi. Bago makilala si Kanmo, wala siyang alam tungkol kay Yuki. Gusto niyang malaman ang lahat ng impormasyon at kaya't inupahan niya si Kanmo. Ibinunyag ni Kanmo na nagkita ang asawa ni Sewon at si Yuki sa ospital para sa mga batang may autism. Biglang sumakit ang ulo ni Sewon at nakita sa alaala ang kanyang asawa at si Yuki na magkasama roon. Ilang sandali, dumating ang doktor dala ang anak ni Sewon. Hindi gusto ni Sewon na dalhin ang kanilang anak sa lugar na iyon, dahilan para sabihin ni Kanmo na sinuway siya ng kanyang asawa. Tinanong niya kung nasaan ang batang babae. Nagulat si Kanmo dahil kahit hindi kilala ni Sewon si Yuki, kilala niya ang anak nito. Ngunit hindi alam ni Kanmo kung nasaan ang bata. Pinaliwanag ni Sewon na maaaring mayroon nitong clue tungkol sa kanyang anak. Dinala ni Kanmo si Sewon sa bahay ni Yuki. Sa biyahe, tinanong siya ni Kanmo kung nagsisisi siya. Malungkot si Sewon sa tuwing nababanggit ang kanyang munting pamilya. Pagdating sa bahay, nakita nilang nakasara ito. Papasok sana si Kanmo sa bintana ngunit nabuksan ni Sewon ang pinto gamit ang password, bagay na ikinagulat ni Kanmo. Sa loob, nakita ni Sewon ang maraming iginuhit na larawan sa dingding. Pumasok siya sa maliit na silid at biglang may estrangherong umatake sa kanya. Natakot siya at bumagsak. Yun pala'y natitirang memorya ni Yuki, at ang estrangherong yun ang pumatay sa kanya. Tinulungan siya ni Kanmo at matapos kumalma, ipinaliwanag ni Sewon ang eksperimento niya, dahilan kung bakit alam niya ang password ng bahay. Hindi ito pinaniwalaan ni Kanmo, at sinabing kung totoo ito, dapat naroon ang lahat ng alaala. Pumasok sila sa silid ng batang babae at nadiskubre ang maraming kakaibang guhit sa dingding, senyales na ito ay may autism spectrum kagaya niya. Bukod pa rito, napakatalino ng bata. Habang tinititigan ng mga larawan, sumulpot sa kanyang isip ang alaala ng kanyang asawa na ibinibigay ang pusa sa batang babae upang alagaan. Malungkot ang kanyang asawa dahil kamamatay lang ng kanilang anak. Ang batang babae ay tapat na nagsabi na nakita niya ang kanilang anak. Laking gulat nito sa asawa ni Sewon. Agad niyang sinilip sa ilalim ng kama. Doon itinago ng bata ang isang kaong sekreto. Sa loob ng kahon ay may mga laruan nito at isang liham. Sa liham ay nakasulat din ang address ng kanyang lola.
Matapos matuklasan ang bagong palatandaan, lumabas ang dalawa sa hardin. Dito, nakakita si Seiwan ng bakas ng dugo. Napansin din ni Kang Mo ang kakaiba. Sinundan niya ang bakas at nakakita siya ng pinatay na pusa. Napagtanto ni Seiwan na ito ang pasang alaga niya dati. May matapang na ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Nais niyang i-synchronize ang isip niya sa pusa upang malaman ang totoo. Inisip ni Kang Mo na nababaliw na si Seiwan. Agad silang bumalik sa laboratorio. Dahil hindi pinapapasok ang mga hindi trabahador sa loob ng lab, sinabi ni Seiwan kay Kang Mo na umuwi muna at tatawagan niya ito kapag may bago siyang nalaman. Nakipagkasundo si Kang Mo na magkita sila bukas. Dinala kaagad ni Seiwan ang bangkay ng pusa sa opisina. Maingat niyang inihanda ang aparato at ikinabat ito sa ulo ng pusa. Isinagawa niya ang proseso ng synchronization. Sa pamamagitan ng paningin ng pusa, nakita ni Seiwan ang kanyang asawa at anak na masayang naglalaro. Biglang lumitaw ang mamamatay tao at mga kasamahan nito. Matapos patayin si Yuki, agad silang umalis. Samantala, tinitingnan ng babaeng investigador at ng forensic doctor ang bangkay ni Yuki. Ipinakita ng forensic doctor na maraming nakamamatay na sugat sa katawan ng biktima. Upang magawa ito, dapat ay sanay at bihasa sa kutsilyo ang mamamatay tao. Bawat hiwa ay kayang pumatay kaagad. Itinuro rin ng forensics ang isang butas sa ulo ng bangkay, na gawa lamang kamakailan. Agad na sinuri ng babaeng investigador ang CCTV footage, at gaya ng inaasahan, nakita roon si Seiwan. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Seiwan bilang salarin. Samantala, ang totoong mga kriminal ay malayang namumuhay. Nagmaneho pa sila papunta sa convenience store upang mamili. Isa sa kanila ang bumili ng maraming kutsilyo at tape, pagkatapos ay nagtungo sa bahay ng lola ng bata. Nagising si Yuki's daughter dahil sa malakas na ingay sa labas. Nang binuksan niya ang pinto, nakita niyang hawak ng dalawang estranghero ang kanyang lola. Agad siyang sinunggaban ng mamamatay tao at dinala. Isang bagong araw ang sumapit. Pagdating ng assistant sa lab, nagulat itong makita si Seiwan na nakahandusay sa sahig, may brain synchronization device sa ulo. Hinala niya ay nagsabay ng isip si Seiwan sa pusa. Agad na nagtungo si Seiwan sa tirahan ng lola ng bata. Sa daan, initala niya ang mga resulta ng synchronization sa patay na pusa. Pagdating doon, nakita niyang napapalibutan ng mga pulis ang bahay. Kinutuban siya at sinilip ang lugar, natuklasan niyang may nangyaring pagpatay kagabi ngunit hindi pa rin natatagpuan ang bata. Lalong napasama ang sitwasyon ni Seiwan at siya ngayon ang pangunahing pinaghihinalaan. Habang pabalik na siya sa kotse, biglang may bowl ang tumama sa kanya. Automatiko niyang nasalo ito, at saka lamang niya napansin na nagbago ang kulay ng kanyang paningin, ito ay paningin ng pusa. Kaya niyang makakita ng malinaw kahit malayo. Biglang lumitaw sa kanyang isip ang isa pang alaala ng pusa. Initala niya kagad ang plaka ng sasakyang umalis noong gabing yun. Tinawagan niya ang babaeng investigador at hiniling na hanapin ang may-ari ng plaka. Nagulat ito na alam na ni Seiwan ang tungkol sa pagkawala ng anak ni Yuki. Sinabi ni Seiwan na matutulungan niya itong mahanap. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagtiwala sa kanya ang investigador. Ngunit ikinagulat nito ang natuklasan, ang plaka ay pag-aari ni Kang Mo. Kinagabihan, bumalik si Seiwan sa bahay. Tumawag muli ang investigador at sinabing ang plaka ay kay Kang Mo ngunit patay na ito 4 na araw na ang nakakaraan, bago pa man mawala si Yuki. Nagulat si Seiwan sapagkat kahapon lamang ay nakausap niya ito. Bigla niyang ibinaba ang telepono nang marinig na may kumakaluskos sa labas ng pinto. Nang tanungin niya, sumagot ang nasa labas na siya si Detective Kang Mo. Maingat na binuksan ni Seiwan ang pinto at nakita nga niya si Kang Mo. Inilahad niya rito na noong gabing namatay si Yuki, may kotse roong nakaparada na may plakang kay Kang Mo. Hindi ito pinaniwalaan ni Kang Mo dahil sigurado siyang wala siya roon. Ipinaliwanag ni Seiwan na patay na si Kang Mo. Natawa si Kang Mo at sinabing malinaw na buhay pa siya. Ipinaliwanag ni Seiwan na maaaring lumitaw si Kang Mo dahil na-synchronize niya ang isip kay Yuki at nahila niya ito mula sa memorya ni Yuki. Hindi matanggap ni Kang Mo ang ideya. Tinanong niya si Seiwan kung sino ang una nitong nakasynchronize. Naalala ni Seiwan na bago si Yuki, may isa pa, si Kang Mo mismo. Dinala niya si Kang Mo sa morgue. Nang buksan ang puting kurtina, naroon nga ang bangkay ni Kang Mo, wasak ang mukha. Ayon kay Kang Mo, baka sumanib ang alaala niya sa isip ni Seiwan. Nagtaka ito kung bakit siya ang una. Malinaw na iniimbestigahan niya noon si Seiwan at konektado siya kay Yuki. Tinawagan agad ni Seiwan ang kanyang assistant upang alamin ang pinagmulan ng bangkay, ngunit sagot nito ay napili lamang yun ng basta. Nagpasya si Kang Mo na huwag nang maghintay at tinanong kung may natatandaan siya tungkol sa aksidente. Pinuntahan nila ang lugar ng insidente. Nakakita sila ng bakas ng krimen.
Biglang sumakit ang ulo ni Seiwan at nasalayan nito ang alaala ni Kang Mu, maulan noong araw na yun, may kasunod na sasakyan, tumakas siya, ngunit hinabol pa rin siya at binangga hanggang mahulog sa bangin. Bagamat buhay pa siya pagkatapos mahulog, pinuntahan siya ng mga kriminal at binugbog hanggang mamatay. Paglaon, pumunta sila sa isang kainan. Nakita ni Seiwan ang pumatay kay Kang Mu. Nilapitan niya ito upang makumpirma, ngunit biglang sumulpot sa likuran niya ang mamamatay tao. Hinawakan siya nito sa leeg at binyantaan na sumama upang patayin siya at mabura ang mga ebidensya. Tanging si Seiwan lamang ang nakakakita kay Kang Mu, na nagbabala na kapag sumama siya, kamatayan lang ang kahihinatnan. Pagdaan ng isang grupo ng tao, itinapon ni Seiwan ang pagkain mula sa kamay ng mga kalaban at mabilis na tumakas. Ngunit humantong siya sa isang saradong daan. Nainis ang mamamatay tao at ang kanyang kasamahan, kaya agad nila siyang hinabol. Hinugot ng mamamatay tao ang kanyang armas at sumugod kay Seiwan. Sa sandaling yun, muling na-activate ang paningin ng pusa. Nakikita ni Seiwan ang bawat galaw ng mamamatay tao. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang pabagsakin ito. Hinugot naman ng kasamahan ang kanyang baril at pinaputukan si Seiwan. Subalit, dahil mayroon na siyang liksi ng isang pusa, naiiwasan niya ang mga bala. Bumire si Seiwan ng malakas at napabagsak niya ang kasamahan. Nagulat sila sa lakas ni Seiwan. Pinayuhan ni Kang Mu na mas makabubuti pang tumakas siya kaysa patuloy na makipaglaban. Sumunod si Seiwan at mabilis na tumakbo palayo. Sa sandaling yon, dumating ang babaeng investigador. Sumigaw itong iniutos na itaas niya ang kanyang mga kamay at sumuko. Biglang, nagtutok ng baril ang kasamahan sa likuran. Agad na hinila ng babaeng investigador si Seiwan sa isang sulok upang maiwasan ang bala. Sumiklab ang matinding barilan. Confident na lumapit ang kasamahan, ngunit sa huli ay napatay ito sa mismong lugar ng babaeng investigador. Naramdaman ng mamamatay tao na masama na ang sitwasyon, kaya agad siyang tumakas. Mabilis na sinundan siya ng babaeng investigador. Upang makatakas, tumalon ang mamamatay tao mula sa mataas na palapag. Pagbalik ng investigador, tinanong niya si Seiwan kung bakit gusto siyang patayin ng mga ito, ngunit sinabi niyang hindi niya alam ang tunay na pakay nila. Sumakay siya sa kotse ng babaeng investigador. Sa loob, hiniling niyang dalhin sa labang kasamahan, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng investigador at nais lang siyang dalhin sa istasyon ng pulisya para magbigay ng pahayag. Sa biyahe, sinabi ni Seiwan na ang dalawang tao ang pumatay kay Kang Mu at, kung tama ang hinala niya, sila rin ang dumukot kay Yuchi. Nagulat ang investigador nang makita niyang si Seiwan ay tila nakikipag-usap mag-isa. Inisip niya na may problema ito sa pag-iisip. Sa istasyon, nilagyan si Seiwan ng lie detector, at sa mga tanong na, oo, o hindi, lumabas na totoo ang kanyang sinasabi. Ngunit nang tanungin kung kilala niya si Yuchi, lumabas sa makina na nagsisinungaling siya. Sa katunayan, hindi niya personal na kilala si Yuchi. Nakilala lamang niya ito mula sa mga alaala ng kanyang asawa at ni Kang Mu. Ang pagsasabay ng mga alaala ay nagpaniwala sa makina na siya ay nagsisinungaling. Sa komplikasyon ng sitwasyon, humiling si Seiwan na itigil ang interogasyon. Bago siya dalhin, sinabi niya lahat sa babaeng investigador ngunit hindi pa rin siya pinaniwalaan. Tinanong niya kung hinahanap nito ang anak ni Yuchi, at sinabi niyang limitado na ang oras nila. Ngunit iniutos lamang ng investigador na dalhin siya palayo. Sa oras ng pahinga, nakita ng babaeng investigador ang anak ng kanyang kasamahan, bagay na nagbigay sa kanya ng pangamba para sa kaligtasan ng anak ni Yuchi. Dahil wala pa ring bakas ang pulisya, nagpasya siyang kausapin muli si Seiwan. Nagpaliwanag si Seiwan na tanging ang batang yun ang nakakaalam kung nasaan ang kanyang anak. Pumayag ang investigador na isagawa ang plano ng brain synchronization. Ikinabit niya ang synchronization device sa ulo ng kanyang kasamahan. Nag-aalala ang investigador ngunit hinintay ang resulta. Unti-unting lamusong si Seiwan sa alaala, nakita niya ang lahat ng krimeng ginawa ng kasamahan. Ang misyon nito ay dukutin si Yuchi at si Kang Mu. Pagkatapos ng misyon, nakipagkita ito sa isang lalaking nakasalamin, ang sekretaryo sa parehong pinagtatrabahuhan ni Seiwan, at inutusan silang patayin ang anak ni Yuchi. Tumanggi ang kasamahan dahil hindi niya magawang pumatay ng bata, kaya ipinagkatiwala niya ang bata sa kanyang kasintahan upang alagaan. Pagkagising ni Seiwan, sinabi niya sa investigador na nasa isang tea house ang bata, at sa palagay niya ay alam niya kung nasaan yon. Agad silang nagtungo roon, ngunit biglang sumakit ang ulo ni Seiwan nang makita ang natitirang alaala ng mamamatay tao. Sa tea house, gusto niyang hanapin ang tao ngunit naging alerto ang may-ari. Napansin ng investigador ang usok mula sa silid, kaya agad siyang pumasok. Sa pag-uusap, pumayag ang may-ari na magbigay ng impormasyon.
Dumating ang kasintahan ng kasamahan, at malamig na tinanong ng investigador kung nasaan ito. Sumagot ang babae na matagal na niyang hindi nakikita ang kasintahan. Ipinaalam ng investigador na patay na ito at kung ayaw niyang makulong, ibigay niya ang lahat ng impormasyon. Natakot ang babae at nagsabing tumakas na ang bata. Sinaliksik nila ang bahay ng babae, at katulad ng sinabi nito, tumakas nga ang bata. Nakakita si Seiwon ng kabundukan sa likod ng bahay at nakasiguro na naroon ang bata. Isinagawa ang malawakang paghahanap ngunit hindi pa rin natagpuan ang bata. Nang dumilim, ginamit ni Seiwon ang paningin ng pusa upang maghanap. Inutusan ng investigador na huminto muna ang buong pulisya. Namangha sila sa galing ni Seiwon na umakyat sa matataas na puno. Mabilis niyang sinuri ang paligid at nakakita ng kakaibang galaw. Agad silang nagtungo doon. Ngunit pinahinto niya ang mga pulis at mag-isa niyang nilapitan ang lugar. Tulad ng inaasahan, naroon ang batang babae na nakatago. Maingat niya itong tinawag at nagpakilala. Nang pumayag ito, binuhat niya ang bata, at umakyat sa lugar ang mga pulis upang suriin ang kalagayan nito. Nagbago ang pananaw ng investigador tungkol kay Seiwon. Dinala ang bata sa ICU ngunit patuloy nitong tinanggihan ang magsalita. Alam ni Seiwon na may parehong kondisyon nito gaya niya, kaya nakipag-usap siya rito. Tinanong niya kung saan huli niyang nakita ang kanyang anak. Sa halip na pilitin itong magsalita, hiniling niya na iguhit ito. Maingat niyang pinagmasdan ang bawat guhit at nakita niyang nagpapakita ito ng larawan ng isang babae at ng kanyang anak. Samantala sa Research Institute, nakaramdam ang assistant na mabubunyag na siya, kaya agad siyang nag-empake at umalis. Ngunit hinarang siya ng kanyang nakakataas at sinabing gusto siyang kausapin ng sekretaryo. Nag-alinlangan siya kung bakit siya hinahanap. Kaya mabilis siyang tumakas at pumunta sa bahay ng kanyang ina, na may kaba. May taong nakamasid sa labas ng kanilang bahay. Pabalik sa ospital, ipinakita ni Seiwon sa investigador ang guhit ngunit inisip nitong imahinasyon lamang ng bata. Ngunit nagpumilit si Seiwon na totoo itong nakita niya, dahil kilala niya ang mga autistic na bata. Hiniling niya na simulan ng investigasyon. Sinabi ng investigador na nakakita ang pulisya ng bangkay ng batang lalaki mula sa sunog. Inalis ni Seiwon ang guhit na may panghihinayang at umalis. Binigyan siya ng payo ng investigador na kung gusto niyang hanapin ang kanyang anak, dapat unahin niya ang sariling kaligtasan. Inihatid siya ng investigador pauwi at sinabi nitong may nakatalagang magbantay sa labas ng kanyang bahay. Bago umalis, hiniling ni Seiwon na imbestigahan ng investigador ang assistant. Kahapon ay dapat magkita sila sa mall, at pinaghihinalaan ni Seiwon na alam ng assistant ang ilang impormasyon tungkol sa kaso. Nangako naman ng babaeng investigador na titingnan ang lahat ng sospek. Samantala, inutusan na rin ng sekretaryo ang mamamatay tao na hanapin at patayin ang ika-4 na assistant. Sa ngayon, ang assistant ang pinakamahinang punto nila. Araw-araw ay nasa tabi ni Seiwon ang kanyang asawa. Mahigpit niyang hinahawakan ang kamay nito at taimtim na nagdarasal. Hindi na niya alam kung paano pahahanapin ang kanyang anak. Sa sandaling yun, lumitaw si Kang Mo at napansin ang pagiging tahimik at kakaibang kilos ni Seiwon. Ipinaalala ni Kang Mo na normal ang pagtigil ng investigasyon, at ang kailangang gawin ngayon ay payakihin at muling ayusin ang lahat. Napaisip si Seiwon at tila nagising sa payo ni Kang Mo. Tinanong ni Kang Mo kung kailan huling nakita ni Seiwon ang kanyang anak. Dahil binabantayan siya ng pulis sa labas, wala siyang ideya kung saan pupunta. Dumating ang kasambahay na naghatid ng pagkain. Biglang naisipan ni Seiwon ng plano, pinapaghanda niya ang kasambahay na dalhan ng pagkain ang mga pulis. Habang abala ang mga ito, mabilis na tumakas si Seiwon sakay ng kotse. Tinawagan agad ng mga pulis ang babaeng investigador upang iulat ang nangyari. Iniutos nitong protektahan si Seiwon kung may banta sa kanya, kahit hindi maintindihan ng mga pulis kung ano ang pakay nito. Nagmaneho ng mabilis si Seiwon at lumiko upang mawala sa mga humahabol. Patutunguhan niya ang resort na dati nilang planong puntahan ng pamilya, ngunit kinailangan niyang ipagpaliban noon dahil sa trabaho. Ito ang nagpamala sa kanya kung gaano kalungkot ang nadama ng kanyang asawa. Ngayoy lubos niyang nauunawaan ang kanyang pagkukulang bilang asawa at ama. Samantala, sa Research Institute ng pulis, iniimbestigahan ng mga autoridad ang nakakataas ni Seiwon kung may napapansin itong kakaibang kilos sa kanya, ngunit wala itong maibigay na impormasyon. Tumawag din sila sa ina ni Seiwon, ngunit wala rin itong nalalaman, dahilan para lalo silang maghinala. Sa wakas, narating ni Seiwon ang vacation house sa gubat, ngunit ito'y abo na lamang matapos masunog. Sa alaala ni Yuki, nakita ni Seiwon ang kanyang asawa at anak na masayang naglalaro doon. Maingat niyang ininspeksyon ang bawat sulok, ngunit abo at guho lamang ang natira. Sa swing nakatanaw siya sa dalawang batang masayang naglalaro,
na nagdulot ng matinding kirot sa kanyang puso. Dahil sa mga alaala, nalaman niyang may espesyal na damdamin si Yuki para sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon ay narinig niya ang tapat na hinanakit nito tungkol sa kanyang pagiging walang pakialam. Pinutol ni Kang Mo ang kanyang pag-iisip at pinayuhan siyang huwag labis magpakalunod sa selos. Maya-maya, sa mga alaala, nakita niya ang pagsabog ng microwave na naging sanhi ng sunog. Lumaganap agad ang apoy at tinupok ang buong bahay. Naramdaman ni Seiwan na may kakaiba sa isang maliit na silid. Samantala, sa bahay ni Seiwan, palihim na pumasok sa basement ang sekretaryo upang tiyakin ang kalagayan ng kanyang asawang walang malay. Pagkatapos masigurong ito'y humihinga pa, marahas niyang hinugot ang tubo ng paghinga upang patayin ito. Ngunit tumawag ang mastermind at iniutos na huwag iwan ang anumang bakas, kaya muling ikinabat ng sekretaryo ang tubo at umalis. Halos magkasalubong sila ng mga pulis na paparating. Samantala, pinatay ng mamamatay tao ang ina ng assistant, ngunit nakatakas na ang assistant bago pa ito dumating. Sa dilim ng gabi, nagsindi ng apoy si Seiwan. Damaloy sa kanyang alaala ang nangyari noong gabing yun, tahimik na pumasok sa bahay ang kasamahan ng mamamatay tao, nilagyan ng lason upang patulugin ang bata, pinalitan ito ng ibang bangkay, at sinindihan ang bahay gamit ang gasolina. Ang pagsabog ay nagsimula sa microwave. Nakumpirma ni Seiwan mula sa alaala na buhay pa ang kanyang anak. Kaya dinala niya ang kagamitan patungo sa puntod nito upang makakuha ng sample bilang ebidensya. Binuksan niya ang kabaong at kumuha ng malalim na bahagi ng buto upang suriin. Habang abala si Seiwan, natuklasan ng pulisya ang kinaroroonan ng ina ng assistant na may sugat sa mukha, palatandaan na ginamit siya ng mamamatay tao upang painang assistant. Sa pamamagitan ng mensahe sa telepono, pinaalam ng babaeng investigador sa babae ang plano at nagbilang hanggang 3 para makalayo. Dahil dito, muling nakatakas ang mamamatay tao. Nalaman ng pulisya na posibleng nasa isang templo sa ibang probinsya ang tinataguan ng assistant. Habang nakatanggap ng balita ang babaeng investigador na nakauwi na si Seiwan, agad itong nagtungo sa bahay para magmasid. Samantala, sinuri ni Seiwan ang sample at bumalik sa tabi ng kanyang asawa. Naalala niya ang bata na dinala nila noon, may mahabang pilat sa ulo, tanda ng sakit na malamang ay may kaugnayan sa autism. Naaalala rin niya ang research center mula sa alaala ni Yuki na dinalhan roon ng kanyang asawa ang kanilang anak. Tinawagan niya ang babaeng investigador, ngunit abala ito sa paghahanap ng assistant kaya nagpa siya si Seiwan na kumilos mag-isa. Niloko niya ang mga pulis na sumusubaybay at nagtungo sa research center. Maraming magulang ang naroon kasama ang kanilang mga anak. Humingi siya ng pagkakataon na makausap ang doktor na nag-aasikaso sa kanyang anak. Habang pinapatagal ng receptionist ang proseso para makapag-ulat sa kanyang mga nakakataas, napansin ni Seiwan ang guhit ng isang paru-paro mula sa isang batang babae, patunay na nakita nito ang kanyang anak kasama ang doktor. Agad siyang nagpunta sa opisina ng doktor. Tinangkang itago ng doktora ang litrato sa mesa at nagsabing palagi niyang nais makita si Seiwan. Nang hilingin ni Seiwan ang medical record ng kanyang anak, nagkunwari itong hahanapin sa sistema ngunit nagsamantala upang mag-text sa kanyang superior para humingi ng utos. Napansin ni Seiwan na ang babaeng ito ang parehong nasa alaala ng kanyang asawa, at dito siya lalong nakaramdam na malapit na niyang makuha ang katotohanan. Mabilis niyang hinanap ang impormasyon tungkol sa talaan ng medikal ng kanyang anak ngunit wala siyang natagpuan. Sa sandaling yun, nadiskubre niyang nakatago pala ang litrato. Litrato yun ng pangkat ng mga doktor. Nagulat si Seiwan nang makita na kasama sa litrato ang propesor at ang katulong. Lahat sila ay mga taong kilala niya. Sa sandaling yun, dumating ang doktora kasama ang iba pa. Nais nilang hulihin si Seiwan ngunit wala na siya sa loob ng silid. Inutusan ng doktora ang mga tao na maghanap sa hagdan ng pang-emerhensya. Doon niya natagpuan ang litrato. Alam na niya ngayong nakita yon ni Seiwan. Kinailangan nilang hanapin agad si Seiwan. Napansin ng doktora na nakabukas ang pintuan ng balkonahe kaya dali-dali siyang lumabas upang maghanap. Nagulat siya nang makita si Seiwan na nakakapit sa pader. Galit niyang tinawag ang mga kasamahan upang siya ay hulihin. Sinubukan nilang hilahin siya ngunit nabigo. Gamit ang kapangyarihan ng pusa, ligtas na tumalon si Seiwan at nakatakas. Samantala, sa South na templo, naroon din ang miss na investigadora. Ang kanyang pakay ay ang katulong. Sa oras na yun, nakaupo ang katulong at binibigkas ang pangalan ni Buddha, subalit balisa ang kanyang isipan. Hindi niya inaasahan na naroon din ang mamamatay tao. Dahan-dahan siyang papalapit sa templo. Napansin ng isang pulis na may kakaiba at nagpasya siyang sundan ng mamamatay tao. Ang lugar na tinungo nito ay ang bahay panuluyan. Mabilis niyang naipit sa sulok ang katulong.
Sa sandaling handa ng umatake ang mamamatay tao, dumating ang pulis at hamarang. Galit na itinutok ng mamamatay tao ang baril sa pulis. Mabuti na lamang at nakaiwas ang pulis. Agad siyang sumugod at nakalapit sa mamamatay tao. Samantalang abala sila sa paglalaban, mabilis na tumakas ang katulong. Galit na sinipa ng mamamatay tao ang pulis at saka itinutok ang baril sa katulong. Sa sandaling handa na siyang patayin ng katulong, muling hamarang ang pulis. Mahigpit na niyakap ng pulis ang mamamatay tao at nagsimula ang mabagsik na labanan. Hinugot ng mamamatay tao ang nakahandang kutsilyo at sinaksak ang pulis. Malalim ang sugat na dulot niyon. Pinadapa ng mamamatay tao ang pulis at sinubukang saksakin siya hanggang sa mamatay, ngunit mahigpit itong nakahawak sa kutsilyo. Sa sandaling yon, may batang lumapit. Sinabihan ng mamamatay tao ang pulis na sumigaw, ngunit upang protektahan ang mga sibilyan, pinili ng pulis na manatiling tahimik. Sa kalaunan, nawalan siya ng lakas dahil sa labis na pagdurugo at namatay. Dumating ang Miss na imbestigadora at natagpuan ang katulong. Nabatid niyang pinatay ng mamamatay tao ang isang kasamahan na malapit sa kanya. Noon ay ipinadala siya ng propesor sa Amerika upang magsagawa ng pananaliksik ukol sa pagsabay ng utak ng tao. Lahat ng kalahok sa eksperimento ay nakaranas ng matinding pinsala. Nawala ang kanilang mga alaala, naging magulo ang kanilang pag-iisip, at nabuhay sila sa matinding paghihirap. Paulit-ulit na nabigo ang mga pagsusuri, ngunit patuloy pa ring tinutugis ng grupo ng propesor ang proyektong ito. Hanggang sa dumating ang sakuna, naglunsad ng malawakang investigasyon ng pamahalaan dahil sa dumaraming bilang ng mga nawawala. Nabalisa ang mga taga-pondo at agad na binawi ang kanilang suporta. Upang ipagpatuloy ang proyekto, palihim na bumalik sa Korea ang propesor. Bagaman tapos na sa papel ang eksperimento, hindi siya kailanman sumuko. Sinundan niya si Siwon sa bawat galaw nito sa tulong ng katulong. Ipinadala ng katulong ang lahat ng bagong tuklas sa propesor, na naging dahilan ng mas mabilis na pag-usad ng proyekto. Hindi inasahan ni Siwon na matagal na pala siyang pinagtaksila ng taong pinagkatiwalaan niya. Ngunit hindi rin nakalain ng katulong na napakalamig ng pagkatao ni Siwon. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak, nakatuon siya sa pananaliksik at hindi nagsilbing tanda ng dalamhati. Maging nang maaksidente ang kanyang asawa, nanatili siyang kalmado. Sinabi pa niya na nakita ng kanyang asawa ang kanilang anak, dahilan upang magkasala ang katulong. Hanggang sa may lalaking dumating upang makipagkita sa katulong. Siya ay si Detective Kang Mo na nagpakilala bilang empleyado ng kumpanya ng seguro sa buhay. Alam ng katulong na walang interes si Siwon sa seguro kaya iniulat niya ang sitwasyon sa sekretaryo. Makalipas ang ilang araw, iniulat ng balita ang aksidente ni Kang Mo. Noon lamang naunawaan ng katulong na naging dahilan siya ng pagkamatay nito. Dinala mismo ng katulong si Siwon sa lugar kung saan nakalagak ang bangkay ni Kang Mo upang matagpuan niya ang ebidensya sa ulo nito. Nagulat ang Miss na imbestigadora ngunit kulang pa rin ang ebidensya. Biglang naalala ng katulong ang isang lugar na maaaring makatulong sa Miss na imbestigadora upang matunto ng tunay na utak ng plano. Ang lahat ay iisa lamang ang layunin para sa propesor, ang makamit ang immortalidad. Isang kabal-iwang nakagulat kay Siwon, ngunit naniniwala ang propesor na posible ito, lalo na dahil kay Siwon na nakapagsabay ng utak ng tao. Plano niyang ilipat ang kamalayan niya sa anak ni Siwon. Kinakailangan niya ang katawan at utak na may natatanging estruktura ng bata. Galit na sinunggaban ni Siwon ang leeg ng propesor at tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Sa sandaling yon, bumalik ang sekretaryo at tinurukan si Siwon ng gamot na nagpawala sa kanyang malay. Nagmamalabis ang propesor at sinabing wala na siyang sapat na oras kaya isasagawa ang eksperimento sa susunod na araw. Nang magising si Siwon ay wala na ang propesor. Lumabas siya sa sala ngunit walang bakas ng mga ito. Naupo siyang mag-isa, hawak ang ulo, at nagpasya na kung hindi niya matatagpuan ang kanyang anak ngayong araw, tuluyan na itong mawawala. Dumating si Kang Mo at pinayuhan si Siwon na balikan ang alaala ng kanyang asawa. Sa alaala nito, nadiskubre niya ang mahalagang pahiwatig. Upang masiguro ang kanyang kaligtasan, kailangan niya ang tulong ng katulong. Sa parehong sandali, pumunta ang Miss na imbestigadora sa tanggapan ng paniningil ng utang, lugar kung saan tumatanggap ng misyon ang mga mamamatay tao. Nakipag-usap siya sa may-ari ngunit itinakas nito ang mamamatay tao. Utos ng kasama niya na habulin ang kotse. Nagtulungan ang mga driver hanggang sa makarating sa madilim na daan sa bundok. Pagdating sa sanggang daan, nawala ang bakas ng mamamatay tao. Inutusan niya ang pulis na harangan ang paligid at siya mismo ang naghanap. Natagpuan ng pulis ang kotse ngunit wala na ang mamamatay tao. Nagpatuloy sa paglalakad ang mamamatay tao at nakarating sa pahingahan. Sinabi niya ang lahat sa sekretaryo bago muling magtago.
Inuwi ng Miss na imbestigadora ang katulong sa estasyon. Sa sandaling yun, tumawag si Shiwon upang humingi ng tulong. Napaiyak ang katulong at humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, wala nang panahon si Shiwon upang makinig. Kailangan lamang niya ang katulong upang matiyak ang kanyang kaligtasan sa panahon ng proseso ng pagsabay ng utak. Samantala, nagtungo ang mamamatay tao upang makipagkita sa taong inihanda ng sekretaryo. Kailangan niyang makatakas mula sa mga pulis. Umalis ang mamamatay tao. Nakilala siya ng mga tauhan ng restaurant mula sa nakapaskil na wanted poster. Sinundan ng mamamatay tao ang gabay patungo sa paradahan. Nang buksan ng gabay ang likurang bahagi ng sasakyan, maingat niyang sinuri ang loob. Sa sandaling yun, bigla siyang sinaksak mula sa likuran ng gabay. Ngunit handa ang mamamatay tao. Agad niyang pinabagsak ang gabay at sinaksak ito hanggang sa mamatay. Sa loob, dalawang lalaki ang may hawak na kutsilyo at mabilis na umatake sa mamamatay tao. Kalmado niyang pinulot ang kutsilyong hawak ng gabay. Mabilis siyang sumugod patungo sa loob ng sasakyan upang atakihin ang dalawa. Hindi nagtagal at natalo niya ang mga ito. Ito pala ang mga tauhan na ipinadala ng sekretaryo. Layunin ng sekretaryo na patahimikin ang mamamatay tao upang maitago ang mga bakas ng ebidensya. Pagsapit ng Miss na imbestigadora sa lugar, dugo na lamang ang naiwan. Ito na ang huling araw ni Shiwon upang mailigtas ang kanyang anak, kaya sinikap niyang isabay ang kanyang utak sa isipan ng kanyang asawa. Sa tulong ng katulong, nakapasok si Shiwon sa mundo ng kanyang walang malay. Nakita niya ang asawa na naghihintay sa isang marangyang restaurant. Agad siyang lumapit dito. Matagal na mula nang huli silang nag-usap. Napansin ng asawa na kakaiba ang kanyang ikinikilos ngunit kakaunti na lamang ang oras na natitira. May nais sabihin si Shiwon sa kanyang asawa. Ipinaliwanag niyang siya ay nakakapasok sa isipan nito habang ito ay nasa coma. Hindi ito kayang paniwalaan ng asawa. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Sinabi ni Shiwon na ang dahilan ng kanyang pagpunta roon ay upang mailigtas ang kanilang anak. Naging magulo ang kalooban ng asawa. Sa sandaling yon, dumating si Yuki. Naiinis si Yuki nang makita ang pagiging bastos ni Shiwon sa asawa. Habang tumatagal, nawala ng pasensya si Shiwon. Tinulak ni Shiwon si Yuki, dahilan upang sumigaw ang asawa at tumakbong palayo. Hinabol siya ni Shiwon hanggang sa makarating sa isang silid. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang isang walang katapusang dalampasigan. Napasigaw siya nang makita ang asawa sa gitna ng nagngangalit na mga alon. Biglang nagbago ang paligid. Bumalik sila sa lumang bahay. Unti-unting naunawaan ng asawa ang sinasabi ni Shiwon. Ipinaliwanag niyang nawawala ang kanilang anak. Sinubukan ng asawa na gawin ang isang mapanganib na bagay ngunit nabigo. Iginiit niyang hindi niya iiwan ang asawa at anak. Niyakap ni Shiwon ang asawa upang ito ay pakalmehin at tinanong kung naaalala nito kung nasaan ang kanilang anak. Pinilit nitong alalahanin ngunit wala siyang matandaan. Hinikayat ni Shiwon na isaisip ang huling pagkakataon na nakita nito ang kanilang anak. Nagbago muli ang tanawin. Makikita na ang asawa ngayon ay nasa loob ng laboratorio, umiiyak at naghahanap ng anak. Sinabi ni Shiwon na huminga ito ng malalim. Biglang, may naisip ang asawa. Maari lamang makita ni Shiwon ang mga alaala ng patay, habang siya naman ay nasa coma. Bago pa man niya maunawaan ang lahat, nagbago na naman ang tanawin. Natagpuan niya ang sarili sa tuktok ng isang mataas na gusali. Ang asawa naman ay lumalakad sa labas ng rehas. Sa oras na tumalon nito, agad siyang sumugod at hinawakan ang kamay nito. Tumanggi siyang bitiwan nito, ngunit ginusto ng asawa na isakripisyo ang sarili upang mailigtas ang kanilang anak. Ninais nitong mangako siya na hahanapin niya ang kanilang anak. Sa kabila ng sigaw ni Shiwon, binitiwan ng asawa ang kanyang kamay. Nagising si Shiwon na puno ng sakit at agad na nagsagawa ng CPR ngunit wala ng buhay ang asawa. Pinatigil siya ng katulong na humahapdi rin ang kalooban. Nawala na sa kanya ang asawa magpakailanman. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng asawa hanggang sa biglang lumitaw si Kang Mo na nagsabing may paraan upang manatili ang asawa sa kanyang tabi. Naalala ni Shiwon na noong ginawa niya ang eksperimento sa pagsabay ng utak kasama si Kang Mo, natikman niya ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nais ni Shiwon na makausap pa ang asawa. Minabuti niyang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Pinilit siyang pigilan ng katulong ngunit ipinaliwanag niyang ito lamang ang paraan upang mailigtas ang asawa at anak. Sa ilalim ng kanyang matatag na tingin, pumayag ang katulong. Naghanda siya ng palangganang may yelo upang ibaba ang temperatura ng katawan ni Shiwon at tinurukan siya ng gamot upang pabagalin ang tibok ng puso. Unti-unti siyang nahulog sa malalim na coma. Nakita niya ang lahat ng alaala ng asawa. Nang dalhin nito ang anak sa silid ng pananaliksik, lihim itong tumingin sa kompyuter ng doktor. Nadiskubre niya ang ilegal na organisasyon ng propesor.
Dahil may kutob siya, kinopya niya ang lahat ng datos sa memory card at nagtungo sa isang misteryosong silid. Nakita niya roon na may umaakay sa kanilang anak palayo. Nagsisigaw siya habang binubuksan ng doktora ang pinto upang ipakita ang loob. Ang batang nakita niya ay hindi ang kanyang anak. Sa halip, maraming batang may autism ang naruroon. Pag-alis mula sa silid, mabilis siyang umuwi at tinawagan ang asawa ngunit walang sumagot. Upang suriin ang memory card, binuksan niya ang computer, ngunit tumunog ang doorbell. Isang tao mula sa labas ang nagsabing galing siya sa silid ng pananaliksik at may dalang gamot. Pag-inom niya ay biglang sumugod ang sekretaryo at pinilit siyang inumin pa ang mga table tas. Nanlaban siya at nasugatan ang sekretaryo. Dahil dito, naitapon niya ang memory card sa ilalim ng cabinet bago siya mawala ng malay. Pagbalik sa kasalukuyan, mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Shiwon at sinubukang gisingin siya ng katulong. Sa wakas ay nagbalik siya sa buhay, ngunit wala na ang asawa sa tabi niya. Napatingin siya sa bintana at nakita niya ang asawa na nakangiting kontento, ngunit imahinasyon lamang ito. Nakuha na niya ngayon ang pinakamahalagang ebidensya. Inilipat nila ang cabinet at nakita ang memory card na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa organisasyon ng propesor na may mga laboratorio sa loob at labas ng bansa. Matapos imbestigahan ang mga ito, nakipag-ugnayan si Shiwon sa miss na investigadora. Alam niyang kailangan ng malawak at liblib na lugar na may matinding supply ng kuryente para sa eksperimento. Matapos paliitin ng saklaw, nakakita sila ng 3 posibleng lokasyon ngunit sarado lahat. Dahil kakaunti na lamang ang oras, nagtungo na si Shiwon sa lugar. Sa daungan malapit sa hangganan, naghahanda ang propesor at ang kanyang mga tauhan para sa eksperimento. Inilagay na ang aparato sa ulo ng propesor. Sa labas, tinanong ng miss na investigadora kung marunong gumamit ng baril si Shiwon. Hindi pa siya nakahawak nito ngunit ang katulong ay marunong. Matapos magarmas, pumasok sila sa gusali na walang mga gwardya, patunay na may nauna roon. Mabilis silang nagtungo sa laboratorio at nakita ang mga kumikislap na ilaw, tanda na nagsimula na ang eksperimento. Natuklasan ng sekretaryo ang kakaiba ngunit tinutukan siya ng baril ng mamamatay tao na nais gumanti. Tumanggi itong makipag-ayos at agad siyang sinaksak. Bago siya patayin, dumating ang miss na investigadora. Pinaputukan siya ng mamamatay tao, tinapos ang sekretaryo, at tumakas. Inutusan ng Miss Shiwon na iligtas ang anak at siya na ang humabol sa mamamatay tao. Nagkaroon ng matinding putukan. Tinamaan ng isang bala ang mamamatay tao ngunit mabilis itong nakatakbo. Dumampot siya ng palakol at naghintay. Pagsapit ng Miss sumugod ito at mabilis na umatake, ngunit nakailag ang Miss habang patuloy siyang pinupuwersa ng mamamatay tao. Bawat hampas ng palakol ng mabangis na mamamatay tao ay may nakakatakot na lakas. Sinubukan ng Miss na investigadora na paputukan siya, ngunit sa bawat putok ay natatabig ng matitinding atake ng mamamatay tao. Nang maipit na siya sa sulok, binaril niya ang tubo ng singaw. Nang mawala ng balanse ang mamamatay tao, tinadyakan siya ng investigadora patungo sa isang sulok. Itinaas niya ang baril upang ipaghiganti ang kasama niyang nasawi, ngunit sa kasamaang palad, nauubos ang bala sa mismong sandali. Tumawa ang mamamatay tao habang pinupulot ang palakol, hindi niya inaasahan na ang kinatatayuan niya ay mismong hawla ng higanteng bentilador. Pinindot ng malamig na investigadora ang pindutan upang isara ang pinto ng hawla. Habang desperadong binabasag ng mamamatay tao ang bakal, pinindot niya ang pindutan upang paandarin ang higanteng bentilador. Dahil sa matinding puwersa ng higop, nalunod sa sakit ang mamamatay tao hanggang sa masawi. Samantala, mabilis na bumaba sina Sewon at ang kanyang katulong. Naroon ang babaeng doktor at ang nakatataas niyang opisyal. Umabot na sa rurok ang enerhiya. Masaya ang babaeng doktor dahil natapos na ang kanyang misyon. Ngunit sumugod si Sewon at itinulak siya bago pa man makapagsimula ng atake. Binaril ng katulong ang babaeng doktor at agad siyang napatay. Sinubukan nilang pigilan ang pagdurugo, ngunit iginigiit ng nakatataas na opisyal na wala siyang sala. Hindi na nakinig si Sewon at nagbabala na tatahimik na lamang ito kung ayaw nitong madamay. Lumapit si Sewon sa harapan ng control room. Nakita niya ang graph ng brainwave ng propesor at ng kanyang anak. Napagtanto niyang hindi pa tapos ang proseso ng pagsabay ng utak. Nagpasya si Sewon na isabay ang kanyang utak sa kanyang anak. Nabigla ang katulong sa ganitong kabal-iwang ideya, ngunit ito ang paraan ni Sewon upang labanan ang propesor sa mundo ng walang malay. Sinabi ng katulong na para itong pagkawasak sa sarili. Naniniwala si Sewon sa kanyang kakayahan dahil mas espesyal ang estruktura ng kanyang utak. Sigurado siyang magtatagumpay siya upang ibalik ang kanyang anak. Tinanggal niya ang aparato mula sa propesor at isinuksok ito sa kanyang sariling ulo.
Inutusan niya ang katulong na itaas sa pinakamataas na antas ang kanyang brainwave. Alam niyang kinakabahan ito, kaya sinabi niyang siya na ang magbibigay ng Zenyos. Magsisimula ang makina. Nakita ni Saewon ang kanyang sarili sa gitna ng malawak na parang. Sa harap niya ay nakaupo ang propesor, nagbabasa ng dyaryo. Umupo si Saewon sa tabi nito. Tinatanong ng propesor kung nagkita na ba sila. Lumalabas na ito ang mundo ng isipan ng propesor. Nasa harapan sila ng lumang eskwelahan, naghihintay para sa anak matapos ang klase. Hindi makapagsalita si Saewon sa napagtanto niyang dati ay tinuring siya ng propesor na parang sariling anak. Lagi itong nag-aalala para sa kanya. Biglang tumingin ang propesor kay Saewon at napagtanto niyang si Saewon mismo ang hinihintay niya. Hawak ng mahigpit ni Saewon ang kamay ng propesor, humihiling ng kapatawaran at ng pabor na ibalik ang kanyang anak. Tumanggi ang propesor at sinabing huli na ang lahat. Patungo na siya sa puting tarangkahan. Kapag naipasa niya yon, matatapos na ang lahat. Sinubukan ni Saewon na pigilan siya ngunit hindi siya katapat ng propesor sa mundo ng walang malay. Gumamit ito ng kapangyarihan upang lumikha ng dambuhalang hangin na nagtulak kay Saewon palayo. Tinawag ni Saewon ang pangalan ng anak, ngunit nahuli ito ng propesor. Sa totoong mundo, nakita ng katulong ang Zenyos ni Saewon at dinobol ang lakas ng brainwaves. Pagbukas ng pinto ng propesor, nagdilim ang langit at hinawakan siya ng malamig na kamay. Ang kamay ay pag-aari ng asawa ni Saewon. Sa isang kisap mata, napunta siya sa lugar ni Saewon. Sinabi ni Saewon na hindi niya makakamit ang layunin. Dahil sa eksperimento, palaging nasa gilid ng kamatayan si Saewon. Galit ang propesor sa kabiguan, ngunit hindi siya makalapit sa pinto. Unti-unti siyang tinulak pabalik hanggang sa tuluyan siyang naglaho. Agad na hinanap ni Saewon ang kanyang anak at natagpuan ito na nakatago sa isang sulok, tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. Dahan-dahan siyang lumapit at tinawag ito ngunit walang tugon. Sa labas, nanginginig ang makina sa sobrang init. Sinubukan ng katulong na gisingin si Saewon. Hindi niya alam ang gagawin, hanggang sa marinig ang tinig ng asawa na nagsasabi na hayaang manatili ang anak sa sarili nitong mundo upang makaramdam ng kaligtasan. Tinuruan siya ng asawa ng isang awitin na nagpatahimik sa bata. Lumapit ito sa ama at niyakap ni Saewon ng mahigpit. Natupad na niya ang pangako sa kanyang asawa. Nagsimulang magbagsakan ng mundo. Agad niyang hinila ang anak palabas at nagising sa totoong mundo. Agad niyang sinuri ang makina na malapit ng sumabog. Na-activate na ang sistema ng pag-lock ng pinto. Wala ng oras, kaya tinakpan ni Saewon ang kanyang katawan ang anak bago sumabog. Napuno ng puting usok ang silid. Lumapit ang katulong at tinangkang gisingin siyang muli. Sa himala, dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at tinawag ang anak. Dumating ang mga pulis at inaresto ang mga sangkot. Patay na ang propesor at walang bakas ang sekretaryo. Pagkatapos ng lahat, dinalaw nila ang puntod ng asawa. Nakita ng babae sa kanyang kalooban ang ngiti ng kasiyahan dahil muli silang nagkasama, kahit sa mundo lamang ni Saewon. Kinagabihan, tumawag ang miss na investigadora upang sabihin na natuntunan niya ang taguan ng sekretaryo. Paglabas ni Saewon sa sala, nakaunawa siyang may kakaiba. Mula sa kadiliman, lumitaw muli ang propesor na may mabangis na ngiti. Dito nagtatapos ang unang season ng serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.